Hello everyone. Welcome back to my vlog at Manay Mirna 5.5. Another day, another vlog. So for today, i-continue ko lang yung vlog ko sa paggawa ng empanada. Yung una kasi hindi ko na i-vlog yung paggawa ng dough. Ang ano lang, yung feeling lang yung naano ko. Yung na-vlog ko kasi nagmamadali nga. So ngayon, ang gagawin naman natin ay how to make the empanada dough on my version. Sa akin lang ito. So, meron ako ditong flour and sugar, iodized salt, baking powder, at butter, at itlog. So, kung napapansin nyo guys, yung mga ginagamit ko, mga great value yan. So, ibig sabihin, hindi yan mga expensive na ingredients. Nasa pag-mix mo na lang kung paano ka makakagawa ng masarap. So, ito ang gagamitin natin ng mga measuring items. Only the measuring cups for liquid. And this one is for solid. And, meron ako dito strainer at yung mga measuring spoon. So, itong strainer, hindi lahat nagagamit nito. Nasa iyo lang kung mag-strainer ka sa sa iyong gagawin. So, tingnan guys, mainit sa labas pero malamig ang hangin. So, ganyan po tayo dito. Start now. How to make the dough of my empanada. So, ito sa all-purpose, gagamit lang tayo ng 3 cups. Two, and then 1 more cup. Tapos sa sugar naman, 2 tablespoon lang gagamitin natin. Ay, hold ko. Sorry, hindi ko na lang yan. Ganito na lang. Ay, napuno na. Then, baking powder, 1 tablespoon. Kakaubusan na po kami ng baking powder. Tapos, asin is, lang, half teaspoon. And then, imimix mo lang ito ng imimix. Para lahat ay inuuna ko muna ang dry na mga Nakikita nyo? Of course, bago kayo mag-start, dapat wash muna ng hands. So, ito na
half butter, ilalagay mo dito. Hindi ito dapat melt na ano, ganito. Kaya ang purpose nito, mamimix mo siya dapat dito sa dry ingredients. So, gamitan na natin ito para mix talaga. Itong butter, di ba ito buo pa na butter? Dapat i-mix mo talaga dito sa kanya. Ganyan. Hindi pwede melted ang gamitin mo. Kung walang butter, margarine, mabango rin. So, ganito lang. Then, hanggang yung butter ay mamix na talaga sa dry ingredients. Doon ka mag-i-stop ng kunot-kunot. So, this is it. Ganito lang. Ngayon lang ako nakapag-ano ng video ng dough dahil hindi na ako masyadong busy. Tulog si Colin, andoon si mami niya. Medyo okay na si Roslyn, hindi na siya masyadong mahina, kaya pwede na siyang mag-ano kay Colin. Silang dalawa lang. Dati kasi na hindi ko naiwan masyado kay syempre mahina pa siya, di ba? Ikaw daw it mga anak. Tapos mag-ios ka dayon, maano talaga yan sa katawan. Tapos hindi ko. Tapos ganyan na. Pag ganito na yan, medyo okay na, maglalagay ka na ng yung mga liquid naman. Pero siguraduhin mo munang fine na yung ano mo, yung dry ingredients para walang walang bakas na nagka buhol-buhol. Ano bang tawag doon? Ayan na makikita nyo, ano na siya, wala na siyang buo na butter. Fine na siya. So, mag-ano na tayo ng masarap kasi anuhin siya pag pino na. Ilagay na natin ang isang itlog. Then 3/4 cup na ice cold water. Pag sinabing ice cold water, alam nyo na hindi warm, hindi ice cold siya. So ito na guys yung tubig na 3/4 cup. Ilalagay natin dito. And then i-mix natin ulit. Ganito. Hanggang yung niya, yung parang sa na bread.
i-mix lang ng i-mix hanggang yung doon niya ay yung para na sa tinapay. Tapos, kung hindi siya aanuhan mo lang ng konti para dito. Kasi gagamitan mo yan ng kamay. Tapos, gagamitin mo. Ganyan lang. Ano lang ito, dagbawas. Para lang may ano. Tapos, pag mix na lahat, doon mo na ito, i-chill ng 1 hour sa fridge. So, hala. Kung hindi ka pa nakapag-prepare ng para palaman, feeling ba, so doon may oras ka na mag-prepare. Kaya may 1 oras. Huwag masyadong sumubra ng 1 oras kasi ako na-notice ko one time na busy ako, parang nagiging tinapay ang dough. Kahit dapat kasi yung dough masarap talaga kasi kahit yung loob hindi masarap pag mo crunchy ang dough, nakakatakam kumain, di ba? Yan. Para na siya sa tinapay. Doon lang ang ganito na. Kung may mixer kayo, pwede nyo gamitan. Ako ayokong gumamit ng mixer. Tapos, i-cover mo ng cloth at ilagay dito sa fridge. Tingnan natin kung may bakante. Dito natin ilagay. Okay. So, yan. Time check is 2:43. So, mamayang 33 kukunin natin doon at gagawa na tayo ng kanyang forma dito. So, kumusta po kayong lahat? Sana mayroon din kayong mga pang-snack ngayon araw. So, i-end ko na lang muna ngayon yung paggawa sa dough ng empanada, and later, pag after an hour, kung paano ko gawin naman yung niya, yung shape niya, at saka kung paano ko ipalaman yung mga palaman niya, di ba? Para hindi ito masyadong mahaba. Lang muna kayo. Maggawa lang muna kayo para hindi kayo na-stuck dito sa vlog ko. So, thank you guys for watching this vlog from Senior Citizen na nandito sa Florida, nakikibaka. Ingat-ingat po tayong lahat. Bawal magkasakit at makontento sa kung anong meron tayo. Para palagi lang happy. God bless us all. See you in my next vlog for how to make the empanada na.
yung ano na talaga. Tapos na tayo sa feeling ng empanada. Ngayon yung next vlog ko naman ay kung paano natin gawin na yun. Okay, thank you guys. Bye.